Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's 2 o'clock in the afternoon here in the Philippines. Ang balita natin ngayon ay tungkol dito kay Presidente Bongbong Marcos na kagabi ay dumating na ito sa Cambodia. Okay? Yan ang isang pag-uusapan natin. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si General Bantag. Hinanap na ng mga otoridad, hinanap na ng NBI o pamahalaan. Okay? So, yan ang pag-uusapan natin. Pangalawa. Pero bago natin ito itatalakay guys, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan at ating mga balita. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa ating Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. Importante yan guys para kakalat itong balita nating good news. At itong Donmar TV, please subscribe and please follow guys para lagi kayong updated sa mga balita natin. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa ating Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. So, punta tayo dito sa ating unang topic na kagabi itong si Presidente Bongbong Marcos ay dumating na ito sa Cambodia, no? Safe and sound dumating si Presidente Bongbong Marcos. Nakita ko nga sa video na kasama niya si First Lady Liza Araneta Marcos. Okay? Nang kita ko sa video na nag-walk sila sa eroplano pababa. Okay? So dumating na nga sila kagabi sa Cambodia. So, bakit ba nandyan sa Cambodia itong si PBBM? Ano ba ang gagawin ni Presidente Bongbong Marcos dyan sa Cambodia? Yan ang tanong, di ba? So, itong si PBBM ay haharap ito sa mga officials ng Cambodia. Okay? Siguro yung some of the senators there, haharap ito si PBBM, kakausapin niya itong mga officials na ito. Okay? So, at aside from those na makipagkita siya, mag-courtesy call doon sa Cambodia, ay itong si PBBM rin ay pilit niya na makipagkita dito sa Filipino community kasi marami rin na mga mga Pilipino doon na nakatira doon sa Cambodia, no? Meron nga nag-aasawa na doon. So, maraming mga Filipino community natin doon na haharapin rin ito ni PBBM, kumustahin kung ano ang mga dapat niyang gawing tulungan doon ang mga Filipinos natin dyan sa Cambodia. Okay, so this is a good news pa rin sa mga Filipinos na nandyan sa Cambodia. Okay, so yung taga mga Cambodia, abangan nyo dyan, makipagkita yan si PBBM sa inyo. Shout out nga pala sa mga Filipinos from Cambodia. Hello po sa inyo dyan. Okay, so aside from this guys, no, makipagkita sa officials, makipagkita sa mga Filipino community dyan, itatalakay rin ng ni PBBM ang ugnayan ng Cambodia between Philippines, no? Matagal na itong nagtutulungan itong dalawang bansa na ito. Yan ang tutukan ni PBBM na itong dalawang bansa na ito ay pagtatag ng magtulungan itong dalawang bansa. From former President Duterte administration hanggang dito sa bagong administrasyon ni PBBM ay patuloy itong dalawang bansa na magtutulungan. Okay? So, in respect sa Cambodia, pumunta dyan si Presidente Bongbong Marcos. No? Mag-usap yan. Magtulungan. Itatalakay isa dito yung turismo. Yun ang nakita ko sa balita, no? Yun naman talaga kapag itong si PBBM ay pumunta sa ibang bansa ay itatalakay rin ang turismo, no? PBBM will encourage Cambodians na pumunta kayo dito sa Pilipinas at maganda, and we are proud sa ating turismo dito sa Pilipinas. Okay? So isa rin ditong pag-usapan ay itong trading, no? Trading ng mga goods, mga crops. So pag-usapan 'yan.
Dahil yung trading na yan, isa yan sa paglalago ng ekonomiya ng Cambodia at Pilipinas. So tulungan talaga yan ng dalawang bansa. Okay? As what Presidente Bongbong Marcos also always hinihikayat ay itong food security rin, no? Na talagang kapag meron ng trading, i-emphasize rin ng food security, kung walang magugutom, alam nyo na kung anong mangyari, no? Lahat yan, nakaka-apekto yan sa kriminalidad, no? Kapag lahat, busog ang lahat ng tao, so hindi na mag-iisip yan ng kung ano-ano, di ba? So food security rin, isinusulong yan sa ni PBBM na itatalakay dyan sa Cambodia, no? So yan nga, ang mga economic expert dyan, sa official sa Cambodia, usap-usap rin sila kay Presidente Bongbong Marcos na palalaguin ang ekonomiya ng bansang Pilipinas at Cambodia. So guys, after Cambodia naman, nakaschedule itong si Presidente Bongbong Marcos na pupunta rin ito sa ibang bansa na naman, aside from Cambodia. Hindi pa in-announce siguro sa security reasons ni Presidente Bongbong Marcos. And this is a good news. Dahil pupunta na naman ng iba't ibang bansa itong si PBBM na talagang good news na may dalang grasya sa ating bansa. Alam naman natin kapag ito ay pupunta sa ibang bansa ay may maraming makukuha na resources ito si Presidente Bongbong Marcos sa ibang bansa. Okay? So ayan, nakaschedule yan, marami. Okay. So ayan, makipagkita yan si PBM sa mga leaders ng ibang bansa, no? Pag-uusapan na naman yung West Philippine Sea na yan, no? Ng yung magtulungan diyan, no? So malaking usapin yan when it comes to Philippine Sea. Okay? Tingnan natin, no? Let's wait and see kung ano ang kanilang i-discuss kasi pagbalik ni PBBM dito sa Pilipinas, magtatanong yung mga media na yan tungkol sa West Philippine Sea. Okay, so tingnan natin, no? At itong climate change, very important, no? Na itatalakay ni PBBM dito sa ASEAN ng mga bansa ng kanyang pupuntahan na talaga dito sa mga bansa na involved dito sa ASEAN, tayo naman ang apektado dito sa climate change, no? Yan, i-promote niyan sa yung mga sa Europa ng mga bansa diyan na sila yung mga gumagamit ng mga teknolohiya na nakapag sira nga dito sa ating climate change, no? So yan, itatalakay ito ni Presidente Bongbong Marcos rin. So this is a good news talaga na isinusulong na talaga magbabago na ito lahat, no? So guys, without further ado, panoorin natin itong video ni Presidente Bongbong Marcos na nag-speech muna siya dito sa airport bago siya pumunta sa Cambodia, okay? Lahat tayo ay makinig at mag-react tayo dito, okay? Let's play the video. We will promote the Philippines not only as an investment center, not only as a tourism center, but as a partner, a global partner for our ASEAN member nations and for all our friends around the world who will be joining the ASEAN conference. And with that, I just would like to thank all our ASEAN partner members for the interest that they have shown in the new policies that we have established here in the Philippines since I took office. So with that, I think we have a very good foundation on which to build upon within ASEAN and without ASEAN. So yun ang pinaka-highlight ng speech ni PBBM dyan, no? Bago siya pumunta ng Cambodia. So sabi nga niya na pupunta siya doon at i-promote itong ating Pilipinas, yung mga turismo at iba pa, no? So good news itong ginagawa ni Presidente Bongbong Marcos. Nakaka-proud itong gagawin ni PBBM, no? So si Presidente Bongbong Marcos rin ay nagpapasalamat sa mga ASEAN countries, okay? Dahil alam naman ng mga ASEAN countries na nagpapasalamat si PBBM sa pagre-respeto niya ng mga leaders dito kay PBBM. Okay? So, kayong mga audience ko dito, mag-comment, mag-react tungkol dito sa speech ni Presidente Bongbong Marcos at sa pagpunta niya dyan sa Cambodia. Okay? Comment kayo, babasahin natin yan. Okay, punta na tayo dito sa hot seat na
topic natin. Ito ngang si General Bantag ay hinanap na ito ng otoridad, NBI, sa pamahalaan dahil nga may may what do you call that one? Talagang hinanap na siya para to explain kasi siya raw yung mastermind yan sabi ng mga vloggers, sabi ng mga media na mastermind yung term, pero mali yung mastermind na term. Ito ay initial na investigation at hinahanap na itong si General Bantag. At for your information naman dito sa Donmar TV, si General Bantag ay hindi nagtatago. Okay? Hindi ito wanted si General Bantag. Okay? That's one information na ibigay ko sa na ilahad ko sa inyo na hindi wanted si Bantag ha. Hindi siya nagtatago. Siguro hindi pa nagpakita itong si General Bantag with the advice sa kanyang lawyers o sino mang kanyang mga advisors dyan, no? Kasi ano yan hindi basta-basta ang ganitong mga bagay. Dapat proseso, dapat nakaano yan. Yung tawag dyan na parang step by step talaga. In sequence yung galaw kasi hindi ito biro itong kalagayan ni General Bantag. Okay? So, let me clear. Hindi wanted si General Bantag at hindi rin ito nagtatago. Okay? Pero, the NBI is ready to investigate General Bantag. Okay? Yan ang i-clarify natin ha. So, payo ko no, magpayo rin tayo kay General Bantag. Alam ko naman dito na sa mga audience ko dito sa Donmar TV, marami ditong sumuporta kay General Bantag. So ako, magpayo ako kay General Bantag ay harapin mo itong otoridad, harapin mo itong pamahalaan, itong akusan nila sa inyo kasi alam naman namin na wala kang kasalanan. Inappoint ka kay Pangulong former President Duterte na maraming taong na may trust sa inyo na magaling ka, hindi ka you're always honest sa inyong mga trabaho, no? So, payo namin sa inyo is harapin mo ito. Explain your side, and alam ko naman na kung wala ka talagang kasalanan na hindi nila mapapatunayan na ikaw yung mastermind, no? So, sabi pa nga ni Presidente Bongbong Marcos, okay? Sa eroplano, no, na in-interview itong si PBBM tungkol kay General Bantag, sabi ni PBBM na dadaan sa proseso itong si General Bantag. Kaya nga sinuspinde ni PBBM ito dahil may undergo initial investigation, no? Pero hindi naman yan pwede na ikaw pa rin yung Director General dyan sa Bilibid na may serious investigation ka. So, formal yan na sinuspindi ni PBBM para tuloy-tuloy na yung investigation. Okay? So, let me clear that one, no? Na walang kasalanan dyan si Presidente Bongbong Marcos. At itong si Presidente Bongbong Marcos ay naniniwala ito kay General Bantag na makalaya itong si General Bantag. Imagine that one ha. PBBM ay naniniwala itong si Presidente Marcos natin na makakalaya itong si General Bantag dahil wala itong kasalanan. At malinis, alam ni PBBM na malinis itong magtrabaho itong si General Bantag. No? Dati pa yan. Hindi ito i-appoint ni former President Duterte kapag hindi itong magaling. Na alam naman natin dyan si former President Duterte ay bago yan mag-appoint ay talagang sinusuri niya ang ugali ng isang leader. Okay? So, kayong mga audience ko dito, no? Libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa kalagayan ngayon kay General Bantag. Kayo nang humusga, comment, react, babasahin natin yan. Okay? So, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At don't forget
to please subscribe and please follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita natin na kagaya nito. Okay? So, patuloy natin ipaglaban itong si Presidente Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara Duterte. Mahalin natin ang Pilipinas. Have a great day. See you in my next video. God bless everyone.